Amen, sa ating mga musicians. Para po sa salita ng Diyos, 2 Timothy chapter 1, verse 9. 2 Timothy chapter 1, verse 9. Sino po sa inyo ang nakakakilala kay Elvis Presley bukod kay Tatay Lando? Amen. Hindi ko na po kasi siya naabutan. Amen. Pero balita ko ay magkamukha daw kami. Tinignan ko yung kanyang picture sa Google. Amen. Talagang pangmati ni Idol nung panahon niya. Siya ay sikat na sikat noong kapanahunan niya at siya ang tinaguri ang King of Rock and Roll. Sabi nga. Amen. Pero alam niyo po ba na sa kabila ng kanyang narating sa buhay, marami sa kanyang malalapit na kaibigan ay nagsabi na si Elvis Presley ay unfulfilled and unhappy. Unfulfilled and unhappy. Hindi yung para bang yung hindi natupad, di ba? Unfulfilled at hindi masaya sa kanyang buhay. Bakit hindi masaya si Elvis Presley sa kanyang buhay? In-interview ang kanyang asawa, si Priscilla Presley, at ganito ang sabi, Elvis never came to terms with who he was meant to be or what his purpose in life was. He thought he was here for a reason. Alam niya, narito siya sa mundo para sa isang dahilan. Maybe to preach, maybe to serve, maybe to save, maybe to care for people. Amen? Ang totoo niyan, mga kapatid, si Elvis Presley ay lumaki sa isang Kristiyanong pamilya. Amen? Katulad ng ilan sa inyo, sa mga kabataan na narito, na lumaki sa Kristiyanong pamilya. Tapos ang sabi pa, that agonizing desire was always with him, and he knew he wasn't fulfilling it. So he would go on stage and wouldn't have to think about it. Yung dahilan kung bakit siya nabubuhay ay alam niya. Subalit, alam din niya na hindi nangyayari yon sa kanyang buhay. Kaya ang gagawin lang niya ay pupunta siya sa entablado, kakanta, at malilimutan na niya ang lahat. Pero kapag wala na siya sa entablado, nandoon na naman yung pagnanais na gawin ang dahilan kung bakit siya nabubuhay, pero hindi niya alam paano ito pasimulan. Kaya nagtapos ng maaga ang kanyang buhay. Amen? Sa edad na 42, ay namatay si Elvis Presley sa sobrang paggamit ng droga. Drug dependency or drug abuse. Amen. Biruin nyo mga kapatid, siya ay galing sa isang Kristiyanong pamilya pero namatay sa droga. So pwede pala na ang isang tao ay magmula sa isang Kristiyanong pamilya pero hindi maging mabuti ang katapusan ng kanyang buhay. Amen? Anong nangyari? Bakit nagkaganon si Elvis Presley? Ang sagot, mga kapatid, ay dahil hindi niya alam ang layunin ng kanyang buhay. O kung alam man niya, hindi naman niya ginawa o hindi niya ginagawa. Kaya nagpaikot-ikot ang buhay niya sa entablado at droga hanggang sa mamatay siya. Mga kapatid, yun po ay pwedeng mangyari din sa atin kung hindi natin alam ang layunin ng ating buhay. Kaya mga ngaral po ako sa simpleng paksa po na ito na tungkol po sa layunin o purpose. Amen? Mahalagang tanong ngayong gabi, alam mo ba ang layunin ng iyong buhay? Amen? Do you know the purpose of your life? Amen? Ngayong gabi, basahin po natin ang ating main text. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Iniligtas at tinawag tayo ng Diyos para maging Kanya, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa layunin at biyaya na ibinigay sa atin ni Kristo Jesus bago pa nagsimula ang mundo. Sabi sa NIV, He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. Amen. Spoiler lang mga kapatid, narito na yung sagot. Iniligtas at tinawag tayo ng Diyos para maging Kanya. Mga kapatid, ito ang purpose ng buhay. Tayo ay sa Diyos. Amen. Ikaw ay iniligtas, ikaw ay tinawag ng Panginoon para maging Kanya. Amen po ba? Amen.
Hallelujah. Ngayong gabi, tayo po ay sumandaling manalangin muna. Panginoon, marami pong salamat sa bilang ng mga mananampalataya sa gawain ngayong gabi, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa buong araw na pag-iingat, buong araw na kalakasan, buong araw na provision mo, Panginoon, sa amin, O Diyos. Tunay na napakabuti mo. Samahan mo, Panginoon, ang pangaral ng iyong salita. O Diyos, ikaw ang manguna, ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu, Panginoon. Ngayong gabi, tulungan mo, Panginoong Diyos, ang paksa na ito, pangaral ng iyong salita, maging buhay sa bawat pakinig ng iyong mga anak. Marami pong salamat, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, sa layunin, matagpuan namin ang totoong layunin ng aming buhay sa gabing ito, Panginoon. Simula sa gabing ito, marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na Amen! Palagpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! Mangaral po, live out God's purpose. Live out God's purpose. Isa pamuhay natin ang layunin ng Diyos. Amen? Una po natin pag-usapan, importance of purpose, ang kahalagahan ng layunin. Sino po ang naniniwala ngayong gabi na importante o mahalaga ang layunin? Amen. Amen. Mahalaga po ang layunin dahil una, amen, purpose provides direction. Purpose provides direction. Nagbibigay ng direksyon, amen, ang layunin. Kapag may layunin ang ating buhay, may direksyon ang ating buhay. At kapag may direksyon ang ating buhay, may kaayusan ang ating buhay. Pero kapag walang layunin, walang direksyon, kahit ano na lang, kahit saan na lang, magiging paikot-ikot ang ating buhay. Amen po ba? Amen. Kapag paikot-ikot ang ating buhay, amen, makikita mo na walang nangyayari sa iyong sarili, sa iyong buhay. At kapag walang nangyayari, mga kapatid, tatamarin ka sa buhay. Amen po ba? Amen. Kailangan ng ating buhay ay may direksyon, may tinutumbok. Amen. May pinatutunguhan. Sapagkat kung ang ating buhay ay walang tinutumbok, walang pinatutunguhan, walang direksyon, hallelujah, mga kapatid, tatamarin ka, magiging matamlay ang iyong buhay. Kagaya, amen, sa picture, sa inyong harapan, amen, hallelujah, a man who lacks purpose distracts himself with pleasure. Amen. Ang tao na walang layunin o kulang sa layunin, amen, kanyang pupunuin ang kanyang sarili ng kalayawan, pleasure. Amen. Kaya alam nyo mga kapatid, pansinin nyo yung nasa picture dyan. Amen. Di ba ang pangit? Kaya kapag walang layunin ng iyong buhay, papangit ka. Amen po ba? Hallelujah. Tingnan nyo ang kanyang ginagawa. Anong ginagawa niya dito? Amen. Nagi-games. Amen. Sa lahat ng mga narito na mahilig sa games, alam niyo yung mga puro laro sa cellphone, wala yung purpose sa buhay. Amen. Puro laro. Tingnan mo, di ba yung nasa picture, naglalaro siya? Amen. Ang dami sanang pwedeng gawin. Pero dahil walang purpose sa kanyang buhay, ginugugol niya ang kanyang oras sa mga walang kwentang gawain. Katulad ng paglalaro ng online games. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Yung iba pa, amen, kanina may kausap ako nanay, isingit ko na lang din, sabi ko, oo nga no. Amen, may mga tao kasi ngayon, amen, pwedeng tatay, pwedeng nanay, pwedeng kabataan, na walang ginagawa, nasa bahay lang. Amen. Sorry, may ginagawa pala sa bahay. Alam niyo yung ginagawa sa bahay? Nagsusugal. Alam niyo yung mahilig sa sugal, wala din purpose yun sa buhay. Yung palaging, amen, yung gano'n, di ba? Hindi mo kasi alam ang gagawin sa iyong buhay, hindi mo rin alam ang gagawin sa iyong pera. Kaya, sugal ng sugal. Amen. Wala din yung purpose. Walang direksyon ng buhay. Amen po ba? Amen. Amen. Di ba? Distracted siya ng mga pleasure, ng mga kalayawan, kasi walang direksyon ang kanyang buhay. At ikalawa, mga kapatid, ang purpose, amen, purpose provides motivation. Amen? Ang layunin ay magbibigay ng motivation, amen, pagganyak, amen, pag-udyok sa Tagalog, ang lalalim, na gawin ang isang bagay kahit gaano man ito kahirap. Kung familiar kayo sa commercial ng isang kilalang kape, babangon tayo. Amen? Nescafe. Di mo... Amen?
Amen? Ang tanong doon sa commercial ay, pamilyar ba kayo doon? Para kanino ka bumaba? Pamilyar po ba kayo doon? Amen. Binalikan ko yung video, may isang tatay na magsasaka. Amen. Isa sa mga duty ng tatay ay mag-provide ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Amen po ba? Amen. Doon sa commercial, yung tatay ay magsasaka. Amen. Sino pong naniniwala mga kapatid na hindi po madali ang maging magsasaka? Amen. Pero pinakita doon sa commercial na kahit hindi madali ang maging magsasaka, ay nagpursige yung tatay na magtrabaho para sa kanyang pamilya. Kasi ang layunin ng tatay, amen, doon sa commercial ay magkaroon sila o makapagpatayo sila ng sariling bahay. At pinakita nga sa bandang dulo na nakapagpatayo sila ng kanilang sariling bahay. Amen. Alam niyo mga kapatid, ganun ang nagagawa ng purpose, may motivation. Amen. Pero kung walang purpose, walang motivation, walang drive na gawin o ipagpatuloy ang isang bagay. Amen. Halimbawa mga kapatid, may mga tatay dito tayo na rider. Amen. Kung tatanungin natin sila, bakit kayo bumabiyahe? Tapos ang isasagot nila, wala lang. Amen. Hindi. Amen. Hallelujah. Sa tingin ko mga kapatid, kung ganun sila, bakit ka bumabiyahe? Wala lang. Naniniwala ko titigil sila sa pagtatrabaho. Lalo na ngayon na napakainit. Tama po ba? Pero kung may purpose sila o alam nila ang purpose nila bilang tatay, kahit napakainit, babiyahe sila. Kasi may motivation, may nagda-drive sa kanila na gawin ng isang bagay kahit napakahirap. Amen? Kailangan kong bumiyahe ngayon, kailangan kong bumangon ngayon, kailangan kong magtrabaho ngayon, amen, dahil kailangan ng pagkain ng pamilya ko. That's purpose, may purpose. Amen? Nagkakaroon ng motivation dahil sa layunin. Ganon din sa mga estudyante. Bakit ka nag-aaral? Di ko nga rin alam eh. Hallelujah. Ihinto ka kapag gano'n ang sagot mo. Pero kapag alam mo ang layunin mo bilang estudyante, amen, mag-aaral ako para magkaroon, amen, ng magandang kinabukasan. Mag-aaral ako para magkaroon ng maayos na trabaho. Mag-aaral ako para makatapos, para makatulong sa pamilya. Amen? Kahit maraming pinapagawa sa school, tatapusin mo yung pag-aaral dahil may layunin ka. May purpose. At yung purpose na yon ang magtutulak, mag-motivate sa'yo. Ganon din sa church, mga kapatid. Bakit ka narito sa church? Anong ginagawa mo dito? Pastor, malamig kasi dito sa bahay, mainit. Kapag hindi mo alam ang layunin mo bilang mananampalataya, mawawala ka sa pagdalo sa church. Mawawala ka sa paglilingkod sa ating Panginoon. Wala na kasing motivation para magsimba. Kaya ngayong gabi mga kapatid, mahalaga ang purpose. Ang layunin. At ikatlo mga kapatid, purpose provides meaning. Itong hinahanap ng maraming mga tao. Meaning, kahulugan ng kanilang buhay. Amen. May ipapanood po ko sa inyo na video. Ito po ay tinatawag na Mouse Utopia Experiment. Amen. Pakita. A scientist put 8 mice in a huge chamber. Now, the chamber had an unlimited supply of food and water. It also had many toys to play with. There were no predators, so it was a perfect environment for the mice. At first, their lives went smooth, and the population increased gradually. But then their behavior began changing unexpectedly. Some male mice became very aggressive and started bullying others. Mothers stopped nourishing their babies.
Sino po nakaintindi po nung pinanood natin? Amen? Pinapakita doon mga kapatid, yung mga daga, nagkaroon na experiment, meron silang perfect environment. Maayos yung kanilang kapaligiran. May mga kasama sila. Amen? Tapos, walang ano bang tawag doon? Parang kalaban. O yung predators. Kumbaga, masaya ang buhay. Pero kalaunan, habang tumatagal, unti-unti silang namatay. Bakit? Dahil walang layunin ang kanilang buhay. Amen? So narito mga kapatid, kahit meron ka ng lahat ng bagay dito sa mundo, pakinggan mo ito. Kahit maganda ang katayuan mo sa buhay, at kahit marami kang connection sa tao, pero kung walang layunin ang iyong buhay, o hindi mo alam ang layunin ng iyong buhay, titigil kang mabuhay. Nakuha niyo mga kapatid? Amen? Balikan natin si Elvis Presley. Amen? Naniniwala ako na kahit nga pag binanggit ko lang, siguro yung mga edad nila Clyde, familiar kay Elvis Presley, kahit hindi nyo talaga siya alam yung mga kanta niya, pero di ba? Pag yung pangalan pa lang, alam mo na, oh, Elvis Presley. Alam ko, singer yan. Amen? Alam niyo mga kapatid, nung kapanahonan niya, sikat na sikat si Elvis Presley. Maraming pera. Amen? Pinapalakpakan ng mga tao. Pero anong nangyari sa kanya? Naguluhan siya sa layunin ng kanyang buhay. Kaya ang ginawa niya, nagdroga siya ng nagdroga. Siguro ito ang purpose ng buhay. Amen? O siguro yun ang paraan ng pagtakas niya o pagkalimot sa nararamdaman niyang emptiness sa kanyang buhay. Pero nakakalungkot dahil sa edad lang na 42 ay namatay na siya na malungkot ang buhay dahil walang layunin ang buhay. Ganon din pong nangyari sa isang sikat na cartoonist noon na si Ralph Barton. Siya ay nagpakamatay. Pero bago siya magpakamatay, nag-iwan siya ng sulat sa kanyang unan. Ganito ang nakalagay sa sulat: I have had few difficulties. Napakakonti lang daw ng kanyang problema. O yung para bang nahihirapan siya. Many friends. Napakarami niyang kaibigan. Great successes. Napakarami niyang pagkatagumpay. I have gone from wife to wife. Papalit-palit pa siya ng asawa. Amen. Dahil nga siya sikat. Siguro, di ba? Pwedeng magaganda yung kanyang mga inasawa. Tapos sabi pa niya, from house to house, nagpalipat din siya ng bahay. Tapos, visited great countries of the world. Nakabisita na siya sa mga magagandang bansa sa mundo. But I am fed up with inventing devices to fill up 24 hours of the day. Pero kailangan kong mag-isip, araw-araw, ano bang gagawin ko sa aking buhay? Amen? Few difficulties, hindi siya gano'ng nahihirapan. Maraming kaibigan, madaming pagtatagumpay, siya ay sikat. Pero sabi niya, I am fed up. Yung ubus na ako, sawa na ako. Amen? Naisipin, ano pang gagawin ko itong 24 hours a day? Amen? Barton ended his life because, sabi doon sa nabasa ko, he never could find purpose or meaning, and he was tired of trying to entertain himself daily. Amen? Kaya mga kapatid, amen? Hallelujah, may mga nagsasabi, pera lang ang kailangan ng tao para mabuhay. Hindi po yung totoo. Dahil itong mga taong ito, may pera. Amen? Sikat pa. Amen? Nakapunta pa sa ibang bansa. Amen? Biruin nyo. Pero iba sa inyo, baka hindi pa nga nakapunta sa MOA, pero okay naman kayo ngayon. Pero ito nakabisita na siya sa iba't ibang bansa. Amen? Hallelujah. Pero mga kapatid, nagpakamatay pa rin siya. Si Ralph Barton, walang purpose ang buhay. Hallelujah. Kaya mga kapatid, naniniwala ko isa sa mga dahilan bakit nagpapakamatay ang tao dahil hindi nila alam, amen, bakit sila nabubuhay o dahil walang layunin sa kanilang buhay. Sabi nga dyan sa inyong harapan, life is not worth living without a purpose. Walang kwenta ang buhay kapag walang layunin. Amen po ba? Amen. Totoo yan mga kapatid, walang kwenta ang buhay kapag walang layunin. Amen? Hindi mo alam, di ba? Amen? What for? Para saan? Bakit nga ba ako nabubuhay? O para saan pa ba ang mabuhay? Amen? Kaya ngayong gabi mga kapatid, napakahalaga ng layunin. Amen? Sabi pa dyan, purpose is a belief that your life matters. Purpose is a belief
that your life matters. Ang layunin ang nagsasabi na mahalaga ang buhay. May isa-isay ang buhay. At dahil mahalaga at may isa-isay ang buhay, yun ang magtutulak sa atin na magpatuloy sa buhay. Purpose. Amen. Not money. What is your purpose? Kapag alam mo ang purpose mo, amen, kaya mong mabuhay kahit hindi madali ang mabuhay. Amen po ba? Amen. Amen. Ngayon mga kapatid, na nalaman na natin na mahalaga ang layunin, paano naman natin malalaman ang ating layunin sa buhay? Pangalawa, pag-usapan natin knowing our purpose. Amen. Simple lang mga kapatid, to know your purpose, you should know God. To know your purpose, you should know God. Amen. Sino dito gusto mong malaman ang layunin mo sa buhay? O malaman ang iyong layunin sa buhay? Mga kapatid, kailangan kilala mo ang Diyos. I will say it again. Kailangan kilala mo ang Diyos. Amen. Ang tanong ngayong gabi, kilala mo ba ang Diyos? Meron ka ba talagang malapit na relasyon, amen, sa Diyos? Naririnig mo ba ang tinig ng Diyos? Na alam mo, amen, Diyos yon na nagsasalita sa iyo. Amen? Ngayong gabi mga kapatid, bakit kailangan na makilala ang Diyos? Dahil siya ang Diyos ng layunin. Because He is the God of purpose. At dahil siya ang Diyos ng layunin, siya ay Diyos na may layunin. Amen? Siya ang Diyos na nagbibigay ng layunin. Amen? And God has a purpose for every single one of His creations. Ulitin ko, hindi ko yan nilagay dyan. God has a purpose for every single one of His creations. Amen. Sinong naniniwala ngayong gabi mga kapatid, ang Diyos ay hindi nanguhulak? Praise God. Ang Diyos ay hindi nagugulat? Amen. Ang Diyos ay hindi nagtataka Amen. sa kanyang mga nilikha? Amen? Para bang nang nilikha ng Diyos ang araw? Bakit may araw? Para saan nga ba ito? Hindi ganoon mga kapatid. Alam ng Diyos kung para saan ang lahat ng kanyang nilikha. Amen? Alam ng Diyos na gagawa siya ng araw. At alam niya ang layunin kung bakit siya gagawa ng araw. Nakalagay sa Genesis chapter 1 para magbigay liwanag. Amen? Para ihiwalay ang araw sa gabi at para maging palatandaan sa panahon, araw, buwan at taon. Amen? Piruin nyo, pati lahat ng nilikha ng Diyos may purpose. Nilikha niya ang araw na, hindi, gusto ko lang talaga may design. Kaya lumikha ako ng araw. No! Lahat ng nilikha ng Diyos, lahat may purpose. Amen? Amen? Hallelujah! Lumikha siya ng lupa. Tama po ba? Amen. Pastor, para saan? Bakit may lupa? Kasi kung wala kang lupa, wala kang tatapakan. Amen? Imagine niyo, amen? Lahat tayo nasa tubig. Amen? Eh di nagmukha kang Shoko eh. Tama po ba? Amen? Lumikha ang Diyos ng halaman, gulay at prutas para maging pagkain sa tao. Lahat mga kapatid may purpose. Hindi nanguhula ang Diyos. Ano nga bang lilikhain ko ngayon? Eh bahala na. Hindi. Alam niya, alam ng Diyos ang gagawin niya. Amin po ba? At panghuli, nilikha ng Diyos ang tao. At kasabay ng paglikha ng Diyos sa tao, ay ibinigay niya ng layunin ng tao. Genesis 2:15, kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan. Amen? Pansinin niyo mga kapatid ang talatang ito. Ang Diyos pa mismo ang naglagay kay Adan sa halamanan ng Eden upang bungkalin at ingatan ang hardin. Amen? Ano makikita po natin dito? Pinagtrabaho ng Diyos ang tao. Ang sabi ko, pinagtrabaho ng Diyos ang tao. Amen. Kaya ang trabaho po ay hindi po masama. Amen. Sabi ko, ang trabaho ay hindi po masama. Amen. Nagiging masama lang ang trabaho kapag pinagpalit mo ang Diyos sa trabaho. Amen po ba? Amen. Pero dito mga kapatid, pinagtrabaho ng Diyos ang tao. Para saan, pastor? Para may layunin ang tao. Para may gawin ang tao. Kaya tignan nyo mga kapatid,
ang tao, kapag nawalan ng trabaho o nawalan ng gagawin, nawawalan siya ng sense of purpose. Amen? Yung mga nawalan bigla ng trabaho, wala nang ginagawa. Di ba? Kung nawawalan ng sense of purpose, anong nangyayari? Bagot na bagot sa buhay. Amen po ba? Amen. Kaya yun dahil bagot na bagot, minsan kung ano nang naiisip, di ba? Nakakabagot naman. Amen. Makamatay na ka lang. Kasi wala nang purpose. Amen po ba? Kasi nilikha ng Diyos ang tao na may gagawin, may layunin. Amen? Alam niyo mga kapatid, kahit nga ang pagkalikha ng Diyos sa katawan natin, bawat bahagi sa ating katawan, may layunin ng Diyos. Amen? Yung kilay mo, hindi lang yan ano. may purpose po yan. Amen? Bakit may kilay ang tao? Amen po ba? Yung pilik mata. Amen? Nag-search ako kanina. Yung ganun nga. Yung pamprotekta sa ating mata. Amen? Ang ilong, pangamoy. Ang tenga, pandinig. Ang mata, para makakita. Lahat may purpose. Amen po ba? Amen. Di ba hindi nanguhula ang Diyos? Di ba? Yung mata, ilagay ko kaya. Di ba yung gano'n? Hindi. Amen? Hallelujah. Dahil ang Diyos ay Diyos na may layunin. Alam niyo mga kapatid, pati nga sa mga pangyayari, ang Diyos ay may layunin. Ecclesiastes 3:1, sa bawat bagay ay may kapanahunan, at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. To everything there is a season. A time for every purpose under heaven. Amen. Under heaven. Nandun yung salitang purpose. Nangaral na po ako sa paksang ito. Seasons of life. Naalala niyo pa po ba? Yung mga pangyayari sa ating buhay, mga kapatid, ay merong dahilan, merong layunin. Bakit ka nandyan sa ganyang sitwasyon? Bakit ka nandyan sa ganyang kalagayan? Amen? Ikaw ba ay nasa season of waiting? Di ba? Balikan nyo na lang po mga kapatid yung pangangaral na yon. Pero may dahilan, may layunin ng Diyos, pwedeng may itinuturo at pinaparating ang Diyos sa atin kung bakit nangyayari ang ganong sitwasyon sa ating buhay. At alam ng Diyos ang nangyayari, alam ng Diyos ang mangyayari. Amen? Ang mangyayari at mangyayari ang isang pangyayari dahil may layunin ang Diyos. Halimbawa na lang mga kapatid, ako, naniniwala ako dito. Yung umulan ng umulan, di ba, ng malakas last year. Tapos grabe ang pagbaha sa iba't ibang lugar. At dahil doon sa grabing pagbaha, mas na-expose yung tinatawag na mga ghost projects. Amen po ba? Amen. Pwedeng kaya umulan ng umulan dahil pinaulan talaga ng Diyos. Amen. Ako, naniniwala ako doon. At nung magbaha, nakita ng mga Pilipino, amen, na yung mga materialis na ginamit, hindi pala tama. Nakita natin na hindi pa rin tapos yung tulay na ginagawa. At nakita natin na wala naman pala talagang ginagawa. Pero kung hindi pinaulan, di ba, walang ulan na malakas, walang pagbaha, hanggang ngayon, amen, bulag tayo sa mga ghost projects. Amen. Kaya mga kapatid, di ba, mabuti pa rin ang Panginoon. Alam niya ang lahat ng nangyayari. Amen. At may layunin sa lahat ng mga nangyayari. Amen po ba? Amen. Amen? Hallelujah. Ganon din mga kapatid sa panahon ni Jose, na anak ni Jacob. Amen? Si Joseph, isa sa mga 12 tribes ng Israel. Diba, siya po ay pinagbili ng kanyang mga kapatid sa ibang lugar. Tapos siya ay ginawang alipin at nakulong pa doon. Pero alam niyo ang totoo mga kapatid, ang Diyos pala ang kumikilos na sa mga pangyayari. Talagang pinauna na siya ng Diyos sa Ehipto dahil may layunin ng Diyos. Amen? At naunawaan po yun ni Jose. Kaya ang sinabi niya sa Genesis 45, verses 7 to 8, pero sinugo ako rito ng Diyos para mailigtas kayo at mapanatili ang marami sa inyo rito sa mundo. Kaya hindi kayo nagpadala sa akin dito, kundi ang Diyos. Ginawa niya akong tagapayo ng Paraon, tagapamahala ng kanyang sambahayan at ng buong Ehipto. Amen. Naunawaan ni Jose na ang Diyos, amen, ay nakikialam sa mga pangyayari. May layunin ng Diyos kung bakit siya ay ipinagbiling alipin. Pinauna na pala talaga siya ng Diyos dahil darating ang araw, magkakaroon ng malaking tagutom at si Jose ibabaw ng Diyos para maging second in charge sa Egypt. At ang sa ganon, yung mga kapag-anak ni Jose, sila rin ay makakain.
Amen? So may layunin ng Diyos. Sabi pa, amen, ni Jose sa Genesis 50:20, totoong nagplano kayo ng masama sa akin. Pero, plinano na. Plinano na. Alam niyo mga kapatid, paminsan ang Diyos, di ba nagpaplano tayo, pero ang totoo may plano na ang Diyos. Pinlano na. Gumagawa ko pa lang ng plano, ang Diyos may plano na. Amen po ba? Amen. Amen? Hallelujah! Pilinano na ng Diyos na magdulot iyon ng kabutihan na siyang nagligtas ng marami sa inyo sa tagutom. Amen? At hindi lang may layunin ng Diyos sa mga nangyayari, kundi mismo sa tao, sa atin, sa'yo ay may layunin ng Diyos. Amen? Tama ang narinig mo, kapatid ko sa Panginoon, may layunin ang Diyos sa buhay mo. Sabi ko, may layunin ang Diyos sa buhay mo. Amen. Amen. Jeremiah chapter 1 verse 5, Jeremias, bago kita nilalang sa tiyan ng iyong ina, pinili na kita. At bago ka isinilang, hinirang na kita para maging propeta sa mga bansa. Biruin niyo mga kapatid, nasa tiyan pa lang si Jeremiah ay meron ng layunin ng Diyos sa kanya. Ang layunin ng Diyos sa kanya ay maging propeta ng bansang Israel. Amen. Kaya dito mga kapatid, ang Diyos talaga ay hindi nanguhula. Amen. Biruin nyo, sa tiyan pa lang siya ng kanyang nanay, may iniisip, may pinaplano, may layunin na ang Diyos kay Jeremiah. At hindi po yun para kay Jeremiah lang. Ako po'y naniniwala na totoo din ito sa bawat isa sa atin. Amen. Nasa tiyan ka pa lang ng iyong nanay, may layunin na ang Diyos sa iyong buhay. Amen po ba? Amen. Amen? Hallelujah. Yun nga, di ba? Halimbawa sa church, amen, sinong nag-aakala, amen, yung iba sa inyo, drummer pala ng church na ito. Yung iba gitarista. Ito sabi ng Panginoon, ito tagapagpaawit. Ito naman supporter. Amen. Ito taga-imbita. Ako pastor. Amen. Ikaw tagapalakpak ka sa praise and worship. At least, di ba? Meron pa rin. Amen mo ba? Mamaya, daanan po natin yun. At least, meron pa rin layunin. Amen? Balikan natin yung creation sa Genesis. Amen? Ang Diyos ang lumikha kay Adan. Ang Diyos ang naglagay kay Adan sa halamanan upang bungkalin at ingatan. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Diyos ang nagbigay ng layunin kay Adan. I will say it again, ang Diyos ang nagbigay ng layunin kay Adan. Amen. At dahil ang Diyos ang nagbigay ng layunin kay Adan, alam ng Diyos ang tamang layunin para kay Adan. Alam ng Diyos ang gagawin kay Adan. Si Adan ay tao. Sino pong tao ngayong gabi? Amen. So ngayong gabi, mga kapatid ko sa ating Panginoon, para malaman mo yung layunin sa buhay, kailangan mo ang Diyos. Amen. Sabi ko, para malaman mo ang yung layunin sa buhay, kailangan mo ang Diyos. Amen. Amen? Tulad halimbawa ng mikropono na ito. Amen? Kung hindi natin alam kung para saan itong mikropono na ito o para saan ang gamit nito, pwede nating puntahan ng manufacturer o yung gumawa ng mikropono at tanungin sila para saan ba itong mikropono. Alam nyo, naniniwala ako, masasagot nila ang purpose ng mikropono. Kasi sila ang gumawa nito. Amen po ba? Amen. Ang mikropono ay para mas lumakas ang tunog ng boses, katulad ngayong gabi. Amen? Naririnig po ninyo. Diba? Hindi ko na yung talagang kailangang sumigaw. Amen? Although paminsan, napapasigaw pa rin ako. Amen? Alam nyo, totoo din nyo sa atin. Kung hindi natin alam ang purpose ng ating buhay, lumapit tayo sa Diyos, puntahan natin ang Panginoon. Amen. It all starts with God. Yes. It all starts with God. Hindi mo alam ang purpose ng iyong buhay? Lumapit ka sa Diyos, siya ang nakakaalam. God knows our purpose. Amen. Amen? Sabi kasi nung iba, di ba mga kapatid, yung mamumundok nga muna ako. O kaya naman makapag-beach nga muna. Hahanapin ko lang ang sarili ko. Mga kapatid, hindi po yung totoo. Kahit anong gawin mong paghanap sa iyong sarili, pero kung wala naman ang Diyos sa buhay mo, hindi mo mahahanap ang iyong sarili. Amen. Narinig niyo po ba yun?
Kahit anong gawin mong paghanap, di ba may mga ganon? Hanapin ko nga muna sarili ko. Hindi mo mahanap ang iyong sarili mo. Malibang lumapit ka muna sa Diyos. Amen? Kailangan mo ang Diyos dahil ang Diyos ang lumikha sa iyo. Ang Diyos ang nakakaalam ng tamang layunin sa ating buhay. Ang Diyos ang nakakaalam kung para saan tayo at paano tayo gagamitin. Alam ng Diyos. Marami sa inyo nalilito ngayong gabi. Oh, come on. Tama? Bakit nga ba ako nabubuhay? Ano nga bang silbi ko? Anong gamit ko? Ngayong gabi, ask God. Ask God. Amen. Ikot-ikot ang buhay. Gigising, papasok, tutulog. Tama? 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 Amen? Kaya alam nyo mga kapatid, totoo yung Matthew 6:33. Di ba? But, nakalagay nyo sa inyong harapan, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam nyo mga kapatid, yung all these things dyan, hindi lang yan tumutukoy sa pangangailangan at pagpapala ng Panginoon. I believe, kasali din dyan ang layunin ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Madadagdag sa atin, malalaman natin, pero bago mangyari yun, we need to seek God first. Amen? And you will know the purpose of your life. Tatlong bagay na kailangan natin na para malaman natin ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Church, salita ng Diyos, at paglilingkod. Church, salita ng Diyos, paglilingkod. Yung tatlong yon, mga kapatid. Amen? Pastor, paano mo na lamang magpapastor ka? Sa church. Nandiyan pa po ba kayo? Hindi ako lumapit kay Madam Auring sa church. Amen. Ang church po ay konektado sa salita ng Diyos. Hindi po yung mapaghiwalay. Dahil dito po sa church, nangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Mga kapatid, nanguhula ka sa layunin ng Diyos. Alam niyo, totoo, nakasulat po lahat dito ang layunin ng Diyos sa iyong buhay. Ang sabi ko, nakasulat dito lahat. Pati ang layunin ng Diyos sa iyong buhay. Kaya lang ang problema, hindi natin ito binabasa. Tama po? Ha? Yun eh. Kaya nanguhula ka. Pero actually, nakalagay na dito. Amen? Kaya ang nangyayari, pumupunta na lang tayo sa church para makapakinig ng salita ng Diyos. Tama po ba? Amen? Bible. At sa maraming pagkakataon, sa inyong pakikinig, doon ka ngayon maliliwanagan. Yung pala yun. Ganun pala yun. Amen? Tulad halimbawa, nangaral ako about Sunday. Marami siguro sa inyo na doon lang naunawa ng kahalagahan ng linggo. Sa iba, baliwala ang linggo. Di ba? Wala lang. Normal day. Pero nung nangaral ako, di ba, biglang, di ba? Ang linggo pala ay para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Yun nga, di ba? Nalaman natin ang layunin ng Diyos sa araw ng linggo. Na ang araw ng linggo ay para sa Kanya. Amen po ba? Mga kapatid, lahat nga nakalagay na dito. Amen? Kaya salamat sa church. Dahil sa church, may pangaral na salita ng Diyos. Pero mga kapatid, I encourage pa rin. Amen, kung kayo ay may Bible sa bahay, pwede kayong magbasa sa inyong bahay. Amen po ba? Amen. Amen? Ganon din sa ating buhay. Para malaman mong layunin ng Diyos sa iyong buhay, hindi mo na kailangan pumunta sa bundok, hindi mo na kailangan mag-beach, hindi mo na kailangan pumunta sa coffee shop, pumunta ka lang sa church, manalangin ka, makinig ng pangangaral, at sabihin mo sa Panginoon, mangusap ka sa akin, Panginoon. Amen. Lord, tell me your purpose in my life, and God will speak to you. Naalala niyo po may pangaral ko, hearing the voice of God?
Hanggang ngayon, nangyayari pa rin yun, mga kapatid ko sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Ikatlo, mga kapatid, yung paglilingkod. Amen? Ito naman ay nangaral si Pastor Greg, katulad kanina ni Sister Shan, pero ito ibang pangangaral. Nangaral si Pastor Greg nitong nagdaang conference at meron siyang sinabi na nakatawag ng aking pansin. Panoorin natin. Hallelujah. ng Espiritu at tatalino upang ilagay namin sila sa tungkulin ito. So this is the first thing we learn about Philip is he was involved in helping feed widows in the local church. Ito yung may kilala natin kay Felipe na siya ay sangkot sa pagpapahain ng mga balo sa iglesia. The people who never get involved in serving in the church rarely hear from God. Ay mga taong hindi sangkot sa paglilingkod sa ating Panginoon ay madalang makarinig mula sa Panginoon. Some people are saying, "Oh God, would you just show me what your will is for my life?" Kaya yung mga tao nagsasabi, Panginoon, ipakita mo ang kalooban mo sa aking buhay. But why? You're not helping anyone. Bakit gusto mo malaman? Wala ka naman tinutulungan. If you can't serve other people, God cannot choose you to do anything larger. Dahil kung hindi ka maglilingkod sa ibang tao, hindi ka pipiliin ng Diyos sa mga dakila pang mga bagay. Luke 16:10, he that is faithful in that. Nakakat naman yan. Amen? At pakinggan nyo mga Pastor Greg Mitchell. Amen? Ang ginamit na salita kasi doon ay will of God. Kalooban ng Diyos. Pero ang will ay kasing kahulugan din naman ng purpose. Will of God, purpose of God. At sabi ni Pastor Greg, amen, kung napakinggan ninyo, kung hindi ka naman maglilingkod o masasangkot sa paglilingkod, bakit pa ipapaalam ng Panginoon ang kanyang kalooban o layunin sa atin? Amen, nung narinig ko yun, okay. Mahalaga pala ang paglilingkod. Service. Amen? Kung hindi ka pala, sabi pa doon yung, hindi ka handang tumulong sa iba, bakit pa daw ipapaalam ng Panginoon ang kanyang kalooban sa iyo? Diyan pa po ba kayo? Gusto mong malaman ang layunin ng Panginoon sa iyong buhay? Kailangan meron kang pusong handang maglingkod at tumulong sa iba. Sabi ko, kailangan ay meron kang pusong handang maglingkod at tumulong sa iba. Gusto mong marinig ang tinig ng Panginoon? Paglilingkod. Amen? Hallelujah. Alam nyo kasi mga kapatid, ang isa sa pangunahing layunin ng Diyos sa ating buhay, lalo na tayong mga mananampalataya ay maglingkod. Maglingkod sa Diyos at sa ibang tao. Ephesians 2:10, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay upang gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Kung ikakat ko yan, nilikha tayo ng Diyos upang gumawa tayo ng kabutihan. Nandiyan pa po ba kayo? Nilikha ka ng Diyos, hindi lang para sa iyong sarili. Hindi lang para isipin ang iyong sariling kapakanan. Amen po ba? Amen. Kaya kung gusto mo malaman ang plano, layunin ng Diyos sa iyong buhay, pero iniisip mo lang puro sarili mo, hindi mo malalaman ang plano, layunin ng Diyos sa iyong buhay. Kasi sabi ng Panginoon, sarili mo lang naman iniisip mo para saan pa yung layunin na yun. Eh, nilikha kita para gumawa ng kabutihan. Alam ka naman, gawa mo ng kabutihan lang sarili mo. Diba? Ang ginagawa niyo dyan ng kabutihan, ibang tao. Nasabi ko, ang ginagawa niyo ng kabutihan, ibang tao. Amen. Kaya nga paglilingkod. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Kaya mga kapatid, halos lahat ng ginagawa natin sa church, paglilingkod. Ahayos sa labas, paglilingkod yun. Yung pananalangin araw-araw, paglilingkod. Pangangaral ng salita ng Diyos, paglilingkod. Amen? Yung pinapagamit mo yung buhay sa Panginoon, paglilingkod. Yung pagbibigay at pagtulong, paglilingkod. Amen. Paggawa ng kabutihan. Isa sa primary purpose ng buhay, paglilingkod. Amen po ba? Amen. Amen. Ang ikalawang layunin ng Diyos, mamuhay tayo ng banal. Wala na nag-amen. Yun yung sinabi sa ating main text kanina. Iniligtas tayo, 2 Timothy 1:9, iniligtas at tinawag tayo ng Diyos upang mamuhay ng banal. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Hindi
Hindi para mamuhay sa kasalanan. Ang sabi, mamuhay ng banal. Amen? At ikatlo, mga kapatid, magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. 1 Corinthians 10:31, kaya kung kumain man kayo o uminom, o ano man ang gawin ninyo ang lahat ng ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Kaya sa mga nagtatanong, Pastor, ano ba ang layunin ng Diyos sa aking buhay? Maglingkod, mamuhay ng banal, pagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ulitin ko, maglingkod, mamuhay ng banal, pagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kamusta? Yun ba ang ginagawa mo sa buhay mo ngayon? Amen? Ikaw ba ay naglilingkod? Ikaw ba ay namumuhay ng banal? Ang iyong bang ginagawa ay naluluwalhati ang Diyos? Kung titignan natin mabuti, mga kapatid, ang tatlong ito ay konektado sa Diyos. Paglilingkod, amen, ang Diyos laging naglilingkod, amen, mamuhay ng banal, ang Diyos ay banal, at magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Sa Diyos lang palagi ang kaluwalhatian. Amen. Kaya ibig sabihin, mga kapatid, ang buhay natin ay hindi natin pwedeng ilayo sa Diyos. Amen po ba? Amen. Ang buhay natin ay hindi natin pwedeng ilayo sa Diyos. Amen? Kanina sabi ko, spoiler na, iniligtas at tinawag tayo ng Diyos para maging Kanya. Hindi para maging sa sanlibutan ito, hindi para maging sa kaaway, kundi para maging Kanya. Amen po ba? Amen. Kaya ang layunin ng buhay natin ay para sa Diyos. Sabi nga ni Rick Warren, you were made by God and for God. Until you understand that, life will never make sense. Life will never make sense. Ginawa ka ng Diyos. Amen. At ikaw ay para sa Diyos. Amen po ba? Hanggat hindi mo naunawaan yun, ang iyong buhay ay walang halaga, walang kahulugan. Amen. Life will never make sense. Ang iyong buhay ay hindi magkakaroon ng kahulugan sapagkat ang Diyos ng layunin. Amen. At siya ang Diyos na nagbibigay ng layunin. Amen po ba? Hallelujah. At pangatlo, panghuli ngayong gabi, kung yun palang layunin ng Diyos, eh di sa pamuhay natin ang layunin ng Diyos. Amen. Live out God's purpose. Amen? Isa pamuhay natin ang layunin ng Diyos at hindi ang layunin natin. Mga kapatid, pakinggan mo ito. Maraming tao ang nagkakaproblema. Magulo ang takbo ng buhay at stress sa buhay dahil hindi layunin ng Diyos ang kanilang isinasapa buhay. Amen. Hindi yan. Pwedeng hindi yan ang purpose ng Diyos sa iyong buhay. Nangyari ito kay Haring Solomon sa Bible. Kilala niyo ba si Haring Solomon? Yes, siya ang pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundong ito. Pero dumating ang araw na lumayo si Haring Solomon sa layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Nagkaroon siya ng 700 na asawa at 300 na babae. Ibig sabihin yung hindi niya talaga asawa. Anong nangyari? Naisulat ni Solomon ang Ecclesiastes chapter 1 verses 1 to 2. Ito ang sinabi ng mga ngaral na anak ni David na hari sa Jerusalem. Ang tinutukoy ay si Haring Solomon. Walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Tunay na walang kabuluhan. Ang lahat ay walang kabuluhan. Pero yun yung mga kapatid, siya tinagurian siyang pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundo. Tapos ang sinabi niya, lahat walang kabuluhan. Vain lahat, di ba? Meaningless. Bigla siyang nawalan bigla ng purpose sa kanyang buhay dahil lumayo ang kanyang puso sa Diyos o sa layunin ng Diyos. Amen. Amen. Na-stress si Haring Solomon. Biruin niyo ba naman mga kapatid, 1,000 babae na karelasyon niya? O yung naging asawa niya? Yung isa nga lang, na-stress ka na. Lapes, baka sabihin nyo. Kung magiging tapat lang yung mga asawa dito, diba, minsan isa nga lang. Di ba? Dalawa na nga lang kayo para bang yung asot pusa. Si Solomon, 1,000 women. Buti hindi nabaliw si Haring Solomon. Kaya sa mga tatay na narito, huwag mo nang subukan na mag-asawa ng marami. Ang sabi ko, huwag mo na subukan na mag-asawa ng marami.
Binalaan na tayo na Haring Solomon, sabi niya, walang kabuluhan. Worthless. Amen? Kasi wala sa maraming asawang layunin ng buhay. Amen? Hallelujah. Ganon din ang nangyari sa alibugang anak. Umalis siya sa bahay ng kanyang tatay kasi ayaw niya ng disiplina ng kanyang tatay, ayaw niya ng pagtuturo ng kanyang tatay, ayaw niya ng layunin ng kanyang tatay. Ang gusto niya ay sarili niyang plano at layunin. Kaya ang ginawa niya ay umalis siya, bitbit ang kanyang mana. Pero pag alis ng alibugang anak, amen, hindi niya alam ang layunin ng kanyang buhay, walang direksyon, hindi niya alam ang gagawin, kaya ang ginawa niya, winaldas niya, pag binasa niyo, winaldas niya sa maaksayang pamumuhay. Amen? Amen. Kaya kanina nabanggit ko na, yung ganon, sabi kasi ng ibang mga commentator doon, pwedeng inaksaya niya sa pagsusugal, pambababae, amen, hallelujah, hindi niya alam ang gagawin sa kanyang buhay. Kaya malibugang anak, mga kapatid, ubos ang kanyang pera. Pag walang purpose ang iyong buhay, maubos talaga ang pera mo. Amen. Amen po ba? Amen. Sabi ko, kapag walang purpose ang iyong buhay, mauubos ang pera mo. Amen. May purpose ba ang iyong buhay? Amen. Amen. At tingnan nyo dito, wala siyang purpose, ubos yung kanyang mana. Luke 15:13 to 14, doon ay winaldas niyang lahat sa walang kwentang pamumuhay. Nang maubos ng pera niya, naubos talaga. Nagkaroon ng matinding tagutom sa lupa niyon at naghirap siya. Mga kapatid, amen, kapag walang purpose ang iyong buhay o hindi layunin ng Diyos ang ginagawa mo, mahihirapan ka sa buhay. Amen? Ganon din ang nangyari kay Jonah. Kilala niyo po ba si Jonah? Amen. Ang layunin ng Diyos, pumunta siya sa isang lugar na ang tawag ay Nineveh. Pero iba ang gusto, ang layunin ni Jonah. Sa ibang lugar siya pumunta. Alam natin ang nangyari. Binagyo ang barko na sinasakyan ni Jonah. Kaya natakot, na-stress ang mga tao na naroon sa barko. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, kapag pinagpipilitan ng tao ang kanyang sarili sa isang sitwasyon o kalagayan na hindi naman para sa kanya, o hindi naman layunin ng Diyos para sa kanya, magugulo ang kanyang buhay. Amen? Itong mikropono, mga kapatid, na hindi ko pwedeng gamitin pamalo sa drums. Tama po ba? Amen. Masisira po ito pag ginawa ko itong drumstick. Dahil ang purpose ng microphone ay hindi drumstick. Amen? Ganon din sa ating buhay. Amen? Kapag mali ang paggamit sa iyong buhay, masisira ang iyong buhay. Tingnan mo sa Elvis Presley, naging mali ang paggamit sa buhay. Diba? Inabuso niya ang kanyang sarili sa droga. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, mahalaga na may purpose ang ating buhay. At mahalaga na yung purpose na yan ay purpose nga ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Amen? May mga plano at layunin tayo sa ating buhay, pero mas piliin mo ang plano at layunin ng Diyos sa iyong buhay. Sino po may mga plano ngayong gabi? Amen. Sino po may mga layunin sa iyong buhay? May gusto kang gawin ngayong gabi? Amen. Mga kapatid, amen. Hallelujah. Tapos na ito, mas piliin mo ang plano at layunin ng Diyos sa iyong buhay. Bakit, Pastor? Dahil ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Dahil ang layunin pa rin ng Panginoon ang mananatili o tatayo. Proverbs 19:21, marami tayong mga pinaplano. Sino may pinaplano? Ngunit, ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Amen. Kaya ang iyong plano ba ay nakapasok sa plano ng Panginoon? Kasi kung hindi ang plano ng Panginoon, pwedeng masayang ang plano na yan. O pwedeng hindi mo ikabuti ang plano na yan. Amen? Sabi pa sa ibang salin, sa puso ng isang tao ang panukalay marami. Ngunit ang layunin ng Panginoon ang siyang mananatili. Ang layunin. Sabi sa English, many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand. It is the purpose of the Lord that will stand. Amen. It is the purpose of the Lord that will stand. Amen. Kaya may plano ka? Ilayunin ka? Amen? Ang mahalagang tanong ngayong gabi, ito bang plano ko? Ito bang layunin ko? Ito bang plano at layunin ng Diyos? Kasi ang tatayo, ang magpe-prevail, ang mananaig, ay ang layunin at plano ng Diyos. Amen. Amen? Kaya bakit mo ipagpipilitan ang sarili mong layunin, mapapagod ka lang, mahihirapan ka lang, at pwede ka pang masaktan.
Ang tamang gawin ay piliin at isapamuhay kung ano ang layunin ng Diyos sa ating buhay. At alam niyo mga kapatid, sa layunin ng Diyos, doon tayo totoong mapapabuti. Sabi ko, sa layunin ng Diyos, doon tayo totoong mapapabuti. Kapag binasa niyo po ang Bible, ang mga taong ginawa at isinapamuhay ang layunin ng Diyos ay sila ang nakaranas ng fulfillment, joy, peace, victory sa kanilang buhay. Yung mga taong nilagay nila ang kanilang sarili, sinunoda ang layunin ng Diyos sa kanilang buhay. Amen? Sa aking pagtatapos mga kapatid, merong pag-aaral na ginawa dyan. Ang sabi ay, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong may layunin ay nabubuhay ng mas matagal. Di ba yung experiment kayo sa daga, nagsipatayan sila kasi wala ng purpose eh. Natutulog ng mas mahimbing. At may mas matatag na immune system. Ayon daw ito sa mga pag-aaral. Mas mababang antas ng stress. Sino sa inyo na-stress? Kasi walang purpose. Amen? At mas mahusay na pag-andar ng pag-iisip. Better cognitive function. Mga kapatid, ganito ang nagagawa ng purpose sa buhay ng tao, lalo na ang purpose ng Diyos. Kaya ngayong gabi, isa pamuhay natin na, amen, ang layunin ng Diyos. Amen? Hallelujah. Tayo magsiyukong lahat. Ngayong gabi, praise God, live out God's purpose. Kamusta ka, kapatid ko sa Panginoon? Ano ang iyong ginagawa? May layunin ba ang iyong buhay? O yung iniisip mo bang layunin, yan ba ay layunin ng Diyos para sa iyong buhay? Hallelujah. It is the purpose of the Lord that will stand. Praise God. Paglilingkod, mamuhay ng banal, pagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Amen? Ngayon, kakapasok lang. Sige, habang nakayuko po lahat. Amen? Sabi ko kanina, yung magiging magulo ang takbo ng iyong buhay kapag ang iyong buhay ay wala sa layunin ng Diyos. Halimbawa ko mga kapatid yung nangyayari ngayon sa ating government. Di ba magulo? Kasi yung kanilang ginagawa ay hindi layunin ng Diyos. Paglilingkod, di ba una? Nakakalungkot man, amen, pero itong totoo, di ba? Hindi sila naglilingkod. Yun nga, puro sarili ang iniisip. Pangalawa, mamuhay ng banal. Namumuhay pa sila ng banal? Ang korupsyon at pagnanakaw ay hindi kabanalan. At pangatlo, magbigay ng kaluwalhatian. For sure, yung kanilang mga ginagawa hindi nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Amen? Ang ending, ang gulo. Kaya ngayong gabi mga kapatid, totoo din sa ating personal na buhay. Kapag hindi yan ang layunin ng Diyos sa iyong buhay, magulo, wala sa ayos. Amen? Mapapagod ka lang. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, hallelujah, may first time po ba? Kung wala, bubuksan po natin ang ating altar. Amen. Mas mahalaga pa rin ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Binubuksan po natin ang ating altar habang inaawit natin pusong dalisay. Praise God. Hallelujah. Live out God's purpose. Hallelujah. Praise your holy name. Pag may purpose ang buhay, may motivation na magpatuloy sa buhay, may drive, may meaning. Amen. Kahit mahirap, magpapatuloy kasi may purpose. Bakit ko nga ba ito ginagawa? May purpose. Amen. Kapag walang purpose, titigil ka sa iyong buhay, titigil ka sa trabaho, titigil ka sa pag-aaral, titigil ka sa pagsisimba, pati ang inyong marriage pwedeng maapektuhan kapag wala ng purpose. Hallelujah. Ang aking nais, likhain mo, Diyos, para sa akin. Gusto
dalisay ang aking nais. Likain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahala. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Tayo magsinta yung lahat, pusong dalisay, pusong dalisay, ang aking nais. Ikain mo, Diyos, para sa akin, pusong dalisay, ang aking nais. Likain mo, Diyos, para sa isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. O Jesus, handog ko'y pagpupuri, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. O Jesus, handog ko'y pagpupuri, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Purihin, pasalamatan natin ang ating Panginoon sa ganito. Thank you, Jesus. We give you glory. We give you praise. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong ginawa sa gabi ito. Salamat, O Diyos, Lord, sa kahalagahan ng layunin sa aming buhay. Hindi pwedeng mawala, Panginoon, ang layunin sa aming buhay kung bakit kami nabubuhay, O Diyos. Ang aming buhay ay dapat palaging nakakonekta sa iyo, Panginoong Diyos. Without you, Lord God, our life will be meaningless and worthless, Panginoong Diyos. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa ginawa mo sa gabing ito, Panginoong Diyos. Dalhin namin, Panginoon, ang bawat aral, O Diyos, na aming natanggap, nariniga ngayong gabi, Panginoon, napakahalaga ng layunin na ito, O Diyos, ang isa sa mga magtutulak sa amin para magpatuloy sa aming buhay at sa iba pang mga larangan na aming ginagawa sa aming buhay. Dapat, Panginoon, may purpose ang aming buhay. Dapat may purpose ang aming mga ginagawa, O Diyos. Marami pong salamat. Hallelujah, sa ginawa mo ngayong gabi, patuloy mong pagpalain, ingatan ang iyong mga anak. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na Amen! Praise God! Hallelujah! Marami pong salamat. Amen! Sa inyong lahat ngayong gabi, pagpalain po kayo ng ating Panginoon.